Di ba dapat ang senator in aid of fucking legislation, you have to be what? Impartial. Sana. Meaning, Kaso, nasa gitna ka, patas ka, pakinggan mo both parties. Ay, nakita niyo naman mga putangan na. Paano mo paniniwalaan yun? Sige, pag tinuloy mo yan, pumunta ka dito, katkwelyan kita, mga sinungaling yan. Yes, mali talaga, wrong move talaga to si, yung mga ganyan-ganyan. Paano mo paniniwalaan yan? Paano pa maging impartial yan, mga kababayan? Wala Eh, tinakot mo na yung testigo eh. Kakapalan naman talaga ng muka. Bias ka na in the first, hindi pa man lang pumapasok. Ang 18 na sundalo, sinabi mo na ito sinungaling. Bakit? Kasi what? Na pinapangalanan niya ay ang master ninyo? Na si Lisa Tanas, si Bangag, si Sandro Marcos? May kalalagyan din kayong lahat. Yes. Hindi yan forever, Eric Sylvester. Ikaw yung putang ina mo kayong bunganga mo. Okay? Naninakaw mo yung slang mo na hindi naman akma. Yes. Okay? Na trying hard. Dahil ikaw ay peke. Peke na yung slang mo. Peke pa yung pagkatao mo kasi fraudster kang yawa ka. Galit na galit kayo ngayon. No? Buksan nyo yung comment section nyo para maramdaman nyo yes. yung mura ng taong bahay. Ibisan natin dito, mga kababayan. Kaya sabi ko nga, kaya galit na galit. Itong bangang, itong maletagang na ito, dito sa, sa ating mga legitimate, okay, na senators and also sa ating mga A18 na soldiers. Talaga Kasi kitang-kita nyo talaga na yun ang pinaniniwalaan ng taong bayan. True, dahil pikon na sila eh, nagbabiral natin nilampaso ang live nila. Pagiging bobo ni Erich Sylvester. Na harap-harapa na sinasabi nila majority sila, pero sabi niya, hindi si Alan Cayetano pa rin ang Senate President. Kasi yun ang nakalagay sa Constitution. True. So anong tawag dyan? Bobo ka kasi, bobo ka talaga. So ayan, di ba? Talagang maling-mali talaga itong ginagawa itong mga tao to. Walang kahihiyan. As in, alam mo yung kitang-kita ng lahat. Kita mo pa lang. Dun sa live nila, 6,000 plus lang. Samantalang yung kay Marcoleta at yung kay Senator Alan. Sobrang daming nakasubaybay. Hindi pa nag-uumpisa talagang dagsa yung mga nanonood. So, ibig sabihin, hindi sila pinaniniwalaan at walang pakialam sa sasabihin nila ang mga tao. Kasi nga, una pa lang, dapat nga kayo nag-iimbestiga, sa gitna kayo. Wala dapat kayong kakampihan. Eh ngayon pa lang, sinasabi mo na sinungaling. Eh paano ka pa nga naman yan magiging, patas? Wala nang patas, talagang bias ka na. O doon pa lang, ano pang may isagot mo, Erwin Tulfo, di ba? At saka, nakakatawa yung hearing nila. Nagsususpend sila, tapos nag-uusap-usap sila din. Talagang alam mo yung plinano nila lahat as in as para sa talaga yung mga ahensya ng gobyerno. Nandun yung NBI, DOJ, nandun silang lahat. Para saan? Wala namang testigong nandoon. O diba? Parang ginagago nyo lang yung mga sarili. At saka, sabi ko nga, pinapaniwala nyo na lang talaga yung sarili nyo sa sarili nyo kasinungalingan. Alam mo, pinapasaya nyo na lang yung sarili nyo. Kayo lang din. Kasi alam na talaga ng mga tao na nagsisinungaling kayo. At sabi nga nung yung hearing ni Senator Marcoleta at ni Cayetano ay para malaman yung katotohanan. Maibunyag yung mga magnanakaw. Pero itong hearing na to ni Tulfo sa yung mga kagrupo niya, nila Soto, yan ay para naman birahin yung mga witness. O diba, ang laki ng pagkakaiba. Nakitang-kita yan ng buong Pilipinas. Pag mag-inhibit, si Eric Sylvester, yung mga, not only him, kundi yung mga nasangkot, even si Tuta Soto, dyan sa investigation na yan, kasi conflict of interest yan. True. Meaning, kasabwat pinangalanan ka na ikaw ay tumanggap ng mali-maleta, tapos ikaw mag-iimbestiga? Natural, hindi ka aamin. Sabi nga ni Atty. Valido dun sa kanyang interview, hindi po pwede yun. Ikaw yung inakusahan, ikaw mag-iimbestiga, ikaw pa maghahatol. Ano ka? Diba? So, ang punto de vista natin dito, mga kababayan, kaya sabi ko nga, kaya galit na galit. Itong bangang, itong maletagang na ito, dito sa ating mga legitimate, okay, na senators and also sa ating mga A18 na soldiers, kasi kitang-kita nyo talaga na yun ang pinaniniwalaan ng taong bayan. True. You know why? Kasi halata kung sino ang nagsisinungaling. Depensa sila ng depensa, hindi ganun. Ang pagkukonduct ng hearing. Diba? Iko-cross-exam mo dapat, pero wala silang mako-cross-exam. Kasi nga legitimate
ay illegitimate o kolorum o bogus yung ginawa nila. Kaya nga they ended up, okay, tawagin na lang natin ng organizational, consultative chuchu, kasi takot sila, mga kababayan, na baka meron silang malabag na rules o na batas sa kanilang kinondak na bogus hearing. Kaya ang ginawa nila, mga kababayan, ay manira na lang ng manira, mag-ad hominem, magsabi si Tulfo na live selling daw yung ginawa. Diba? Grabe kung ano. Talagang makita mo is deflection. Winasak talaga nila yung dahil piko na sila nagbabiral. Pinabiral natin si Tulfo, katulong-katuwang kayo. Pinabiral na yung mga bilat na pinaiikutan siya. Pinabiral natin, ninyong lahat because of you guys, yung pagiging bobo ni Erich Sylvester. Yes. Naharap-harapan na sinasabi nila majority sila, pero sabi niya, sinabi rin ni Senator Alan. Si Alan Cayetano pa rin ang Senate President kasi yun ang nakalagay sa Constitution. Nila. So anong tawag dyan? Ibig sabihin, di ba? Yun pa rin talaga. Nagsasalunga. Talaga ang legal. Yung pag bobo ka kasi, bobo ka talaga. Anong ginawa ng mga butangin na? Sa media. Di ba dapat ang senator in aid of fucking legislation, you have to be what? Impartial. True. Meaning, nasa gitna ka, patas ka, pakinggan mo both parties. Ay, nakita niyo naman mga putang ina. Paano paniniwalaan yun? Sige, pag tinuloy mo yan, pumunta ka dito, katkwelyan kita, mga sinungaling yan. Yung 18 Marines, try me, yung mga ganyan-ganyan. Paano mo paniniwalaan yan? True. Mali yung move talaga sila. Paano pa maging impartial yan, mga kababayan? Eh, tinakot mo na yung testigo eh. True. Paano? Bias ka na in the first, hindi pa man lang pumapasok. Ang 18 na sundalo, sinabi mo na ito sinungaling. Bakit? Kasi what? Pati kasama na pinapangalanan niya ay ang master ninyo. Tapos ikaw mag-iimbestiga. Na si Lisa Tanas, si Bangag, si Sandro Marcos, may kalalagyan din kayong lahat. Hindi yan forever, Eric Sylvester. Ikaw yung putang ina mo kayong bunganga mo. Okay? Naninakaw mo yung slang mo na hindi naman akma. Okay? Na trying hard. Dahil ikaw ay peke. Peke na yung slang mo, peke pa yung pagkatao mo kasi fraudster kang yawa ka. Galit na galit kayo ngayon. No? Buksan nyo yung comment section nyo para maramdaman nyo yung mura ng taong ba. So ayan na nga, wrong move talaga itong pinagagawa na to ni Erwin Tulfo, yung mga pinagsasabi niya, di ba? Talagang sa media pa yon, so hindi na niya madidelete yun. Hindi niya masasabing AI yon kasi nga talagang grabe yung mga binitawan niya. So dyan pa lang, paano mo ngayon may ipaliwanag sa mga tao na hindi ka magiging bias dyan sa mga kinilos mong yan, o diba? Dyan pa lang, suplak ka na eh. Ang dami nga nagsasabi ngayon na yung hearing nyo ay para birahin yung mga witness, diba? Napakasama. Tapos yung hearing naman ni Senator Alan saka ni Marcoleta, para malaman talaga kung sino yung mga magnanakaw at protektahan yung mga nagsasalita, o diba? Kahit napakahinang, sabi na kahit bobo ka, may intindihan mo eh. So yan, alam na alam yan ng mga ng taong bayan. Saka ayan, lampaso yung live nyo. As in, di ba, yung live nila Senator Alan, parang yung account lang nila. Hindi pa naka-live doon sa Senate talaga. Kasi nga, hawak nila eh. 6,000 lang. Talagang walang pakialam sa inyo ang mga tao. Dahil alam nila na puro kasi nungalingan at magkakasagot kayo doon. Yun talaga yun. Saka ngayon, matindi kasi nga, may lalabas pang 14 sa Thursday kasi may pahiring din si Marcoleta. O talaga sabi nga ni Senator Alan, dalawa ngayon ang Senate, isang Senate ng Malacanang at isang Senate of the Philippines. Sila yung Senate of the Philippines na hindi kinukumpasa ng Malacanang. So syempre dun ang mga tao. Kasi yun naman talaga dapat ang Senate eh. So ayan sige kuhilihan mo. Ilan na yon? 18 plus 14, di mas madami na yon. Yung ngang 18, mahirap na yung yariin eh. Pag pumalagyan mga yan, tapos may susunod pa daw na 7. At talagang hindi sila natatakot sa inyo. Ba't hindi nyo pinapasok ngayon? Tapos sabihin nyo, inimbitahan nyo, tapos ngayon meeting lang pala yun. Ba't inimbitahan nyo? Alam nyo, yung mga pahayag talaga nila, nagsusuntukan. Kaya, alam na mga tao na kayo talaga yung sinungaling. At saka pati yun nga ang sinasabi, buksan nyo kung talaga matapang kayo. Bakit naka-off ang mga comment section nyo? Hindi nyo kayang sikmuraan yung mga mura na ginagawa ng mga tao sa inyo, no? Yun talaga eh. Alam nyo kasi talaga na wala kayo sa side ng taong bayan. Talagang hindi na gusto ng mga tao yung ginagawa ninyo. At alam nyo rin na maling-mali talaga yung ginagawa ninyo. Yun eh. Paano ka nga naman magiging patas? Dapat kasi pag nag-iimbestiga ka kahit saan yan,
Dapat nasa gitna ka kasi nag-iimbestiga ka. Paano ka nga naman magiging patas? Kung ikaw mismo yung dapat na iniimbestigahan, alam nga namang ipahamak mo yung sarili mo. Sabi nga nito, ikaw ang mag-iimbestiga. Ikaw din yung hahatol. Tapos ikaw din yung hahatulan. Ano nang magiging resulta nun, di ba? Lokohan. Kaya, kung ano't ano man yung mga plano nyo yan, sabi nga, walang forever dito. Kahit gaan yun pagtakpan, lalabas at lalabas yan. Para yung tubig na hindi nyo mapipigilang umagos kahit takpan nyo pa. Aapaw at aapaw yan. Ganun yun. At saka ngayon talagang naghahanda ang mga tao. Konting pitik na lang talaga. Matatapos na kayo niyan. Babaliktad na talaga ang sitwasyon. Kitang-kita na yung ginawa mo. Lalo mo lang pinahamak yung grupo mo. Erwin Tulfo. At kayo mga Tulfo, kasama kayo sa isinusuka ng mga tao ngayon. Kung nakita nyo, mayroong matanda na inawarda ni Rapi Tulfo. Pinagpupunit niya yung picture saka yung award sa sobrang galit. Kasi nga, kitang-kita nila na sunod-sunuran kayo dun sa bangag sa Malacanang. Dun pa lang hindi na kayo kayang patawarin ng taong bayan. At sasapitin yung lahat yan. Malapit na talaga. Malapit na sa exciting part. Akalain mo yan, no? Tatambakan kayo ng testigo. Ayaw nyo pang paniwalaan yung 18. So, ayan, may 14 pa. At sa Thursday na yun.